atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Rapiles po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Si VP Sara Duterte po, dumalaw na sa mga namatayan ng na sundalo natin. Doon po sa may pakikipag-clash po sa mga maute, no? Ang tanong, nasa ng Pangulo? No? Parang hindi po natin na nakikita o parang hindi po natin naaasahan si Pangulong Marcos na magpakita sa mga ganyan. No? Iba talaga yung Duterte. No? Alam niyo po yun, yung kumbaga ugali yan eh. Yan ang mahirap sa inyo mga Duterte kayo eh. Masyado kayo. No? Kayong mga Duterte, masyado kayo. Minana pa ni Inday. Kaya kayo mahal na mahal ng mga tao eh, 'di ba? Walang ano sa inyo eh, wala kayong anong tawag doon, wala kayong pakundangan, no? Yung yung pakikiramay nyo talagang totoo. Kaya ano talaga kayo, no? Nagmana ka pa Inday sa yung ama. Okay, pag-uusapan din po natin, yun nga, no? Nasa ng Pangulo? At saka yung balak po ng ating First Lady. Alam nyo, parang hindi ko po alam kung nananagad na po ba sila na mababalitaan mo na sangkatutak pa yung ganito na magpapatayo pa ng exhibition center na nagkakahalaga ng 18 billion. 18 billion exhibition center. Hindi ko maintindihan kung ano po yung ano natin, no? Kung ano po yung nangyayari talaga. At iba pa pong mga balita. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Tataas ko nga muna tong ano na to. Okay, natutuwa po kami, no, sa hindi lang po kay Inday Sara Duterte, kung hindi sa pinagmanahan niya, kundi po sa kanyang pinagmanahan si Tatay Digong, no? Ano talaga kayo, mga sutil kayong mga Duterte kayo. Anong uri kayo ng mga tao, no? Kada may namamatay, dulot ng mga sakuna, lalo na po yung mga namamatay na sundalo at pulis. Kagagawan po ng mga kalaban ng pamahalaan. Hindi po kayo nawawala. Nakakainis kayo. Sa totoo lang, nakakainis kayo mag-ama, no? Kaya kayo mahal na mahal ng tao kasi alam nyo, iba po yun eh. Yung namatayan ka, yung tapos kinilala mo yung actual. Ako kasi nangyari sa akin yan eh. Ilan lang ba ang tatay natin? Isa lang po ang tatay natin eh. Alam nyo, hindi ko makakalimutan yung mayor kasi dati pong kagawad yung tatay ko eh. Hindi ko po makakalimutan yung mayor namin na nagpunta po ron sa may Burol, no? Sabihin na nila na kung ano-ano. Yan pong mga bagay na ganyan. Diyan nyo po makikita yung pagiging tao ng mga leader, no? Kung paano po yung mga leader ay kung paano nila pinapahalagahan yung kanilang mga pinamumunan. Lalo na po ito, mga nagbubuwis po ng buhay ito. Tanggalin nyo po yung iba. Ewan ko kung paano po sila sasaluhin yan, no? Ewan ko po, ang dami naman vlogger eh. Pero tinitiyak ko sa inyo, makakahanap pa rin sila ng paninira dyan sa ginawa ni Inday Sara na pagdalaw at sa hindi pagdalaw ng Pangulo ng Pilipinas. Masama pa rin po mga Duterte, no? Alam nyo, minsan ang pamumuno, meron kaming meron ako nabasa, no? Kasi alam niyo naman, dati tayo, tapos
Simple lang, hindi. Actually, hindi ko siya nabasa na naka-attend ako ng seminar sa leadership. Alam niyo yung sinabi, no? Laging may mga conflict yung mga leader eh. No, merong batas. Tapos meron kang yung tauhan mo magiging pag in-stricto mo yung pagpapatupad ng right or wrong, maapektuhan yung tao mo, di ba? Simple lang po yung tanong. Between right and being good, no? Always always choose goodness. No? Sa pagitan ng pagiging tama at pagiging mabuti bilang leader, ang lagi po niyong isasalang-alang yung pagiging mabuting tao. Kaya po diyan bilib na bilib yung mga Duterte. Hindi po yan kinakailangan ng mga kung ano-anong mga degree o kung ano-anong mga paliwanag, no? Yung magpakita ka ron, nakita niyo yung pamilya. Kahit po sila nagdadalamhati, hindi po nila napipigilang ngumiti. Yun po yung dinudulot nun. Mapapangiti ka, Vice President. Importante kami. Importante yung namatay naming kamag-anak. Pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan, no? Dinalaw kami sa aming pagdadalamhati. Napaka-importante po nun. Nagtataka ko sa mga kakamping, sa mga Dilawan at mga Makabayan Black. Naalala ko, nauna lang si Lenny nauna lang siya na sumulong sa baha. Sangkatuta kasi sakuna nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon po wala tayong sakuna, wala tayong pandemya, wala tayong panay man-made po ang problema ng Pilipinas ngayon. Man-made. Gawa-gawa po ni Tambaluslos. Yan po ang problema natin. Pero yung mga ganito po, dati lahat, puta, bumagyo lang. Nasaan ang presidente? Bakit bumabagyo? Na-realize nyo? Bakit daw bumabagyo? Nasaan daw ang presidente? Ibig sabihin ba, hindi mapipigilan ba ng presidente ang bagyo? Ganun po kalutang. Oy, maraming salamat kay Lloyda. May nagpa-star din. Lloyda Monteflor, thank you very much sa 50 stars sa Facebook. Ito po, Ni isa wala naghahanap po sa Pangulo. Bakit po? Magkakampi na sila eh. Pagkakampi mo pala, no, hindi mo hahanapin, no? Magkakampi na po yung mga dilaw at mga kakamping eh. Pinupuri nga ni Dilima si Bongbong Marcos eh. Si Pangulong Marcos eh. Opo, nasa Cebu na po ako. Nakakatawa sa no? Nakakatawa manood sa magbasa sa Facebook. Parang may ginagawa akong masama. parang ang sama-sama akong tao pag binabasa ko yung comment nung nasa Facebook, parang ang sama-sama akong tao. Kailan pa po naging masama yung makiramay ka sa patay? No? Grabe po. Sabi ko nga, congratulations Inday Sara, no? Ayan po, aral kayo ng aral, no? Naghagilap kayo ng expert. Bakit hindi natin mapabagsak yung popularidad ni Inday Sara? Bakit hindi tayo umaangat? Namimigay tayo ng ayuda. Ang lalaki ng pagmumukha natin. Bakit si Inday Sara hindi natin matibag-tibag sa pagiging number 1? Kahit na ano pong suri ninyo sa mga ginagawa, ang importante po sa tao, nararamdaman po yung pakikiramay ninyo. No?
Ano raw kailangan ko sa Pangulo? Wala po. Hindi ko po siya kailangan. Nagtatanong lang po ako bakit wala nagtatanong na nasa ng Pangulo. Hindi ba kayo nagtataka? Dati bagyo lang hinahanap Pangulo. Hindi po ba? Kasi ang Pangulo natin noon, alam niya yung tungkulin niya bilang Pangulo, namatayan ka ng sundalo. Pangatwiranan nyo pa. Pangatwiranan nyo pa na tama na hindi nakikiramay yung Pangulo sa sundalo. Yan ang tama sa inyo. Tignan nyo. Oh, kups daw kasi ko. Kups daw ako kaya dapat talaga daw hindi. Ang ibig mo sabihin, hindi talaga dapat na kikiramay yung Pangulo. Kami pa ang kups. O, ganun po ang katwiran nila, no? Pag nakiramay si Inday Sara Duterte, kasi mga kupal tayo. No? Mga kupal daw tayo, kaya nakikiramay si Inday Sara. Kung sino pa yung nakiramay, tayo pa kupal. Ibang klase, no? Ibang klase po ang mundo. Nakiramay ka na, yung supporter na nakiramay, kupal. Tindi, no? Ano na yung inabot ng ating pakikipagtalastasan? Ba't kayo nakiramay? Bakit kayo nakikiramay sa mga namatay na sundalo? Mga kupal kayo. Ganun? Talaga? Hindi ko po alam kung anong utak po meron magsasabi nun. Na yung nakiramay pa ang mga kupal. Baliktad no? Ang magandang ehemplo pala, kahit na anong gawin mo, talaga dito sa mga tao na to, no? Nakiramay si Inday Sara, pinupuri natin. Naghahanap tayo. Bakit yung mga kakampi nyo hindi ngayon naghahanap? Okay yun. Pero wag nyo kami tawaging nakikiramay kami. Okay. Alam mo pala eh. Ikaw din, hater ka eh. Nagtataka lang ako. Hindi. Iba yung sinabi, William. Iba yung sinabi mo eh. Sinabi mo, kupal kami. Grabe, no? Grabe yung hate. Antindi. Antindi po, no? Masama po pala yung makiramay. Alam ko po, 6 years ginawa yan ni Pangulong Duterte. Tinutuloy po ng kanyang vice president na anak. Minamasama po nila yung pakikiramay. Grabe. Dahil hinahanap natin bakit wala na naghanap sa Pangulo. Wala tayong magagawa eh. Talagang mamasamain po nila. Kaya po nilang itwist ang lahat. Sabi na eh, di ba? Ipinagpapauna ko, ano kaya ang gagawin ng mga galit kay BP Sara para pasamain pa rin si BP Sara? Wala na pong sasabihin, no? Wala na pong katwiran. Kups na lang, kups. Alam nyo, mag-isip-isip po kayo. Nasosobrahan na kayo. Kayo po yung nasa posisyon, no? Kayo po ang nasa posisyon. Tandaan nyo. Wala nga kayo may pagmalaking nagagawa eh. Kups na lang yan. Okay, punta na po tayo sa iba pa.
Eto po, pare-parehas po sila eh. Napupunan nyo ba yung mga supporter? Kasi po, nagmumula po yan sa mga matatalino nilang vlogger. O yan, matalino na vlogger nyo ha, hindi na bobo ha. Kasi pag bobo na sasaktan sila eh. Matatalino kasi mga vlogger nila eh. Patunay po na matatalino vlogger nila. Imaginein po ninyo. Si Ninyo po ang pinagkukunan ng impormasyon ng mga vlogger nila ngayon. Tuwan-tuwa po sila, si Ninyo. Sa labas po sa politics, kilalang kilala po si Ninyo bilang kap ng lahat ng mga kabataang Pilipino. Kilalang kilala po. Si Ninyo po, si Kap. Opo, si Kap. Siya po kinukunan ng impormasyon ng mga vlogger. Itigil ko na raw yung live ko dahil walang kwenta. Hindi po ako SMNI, hindi po hindi po kayo gobyerno, hindi po ako SMNI. Grabe no, pare-pareho no. Itigil mo na 'yan. Hindi po ako SMNI na pwede niyong ipatigil. No? Antindi. Tawag Coops. Tapos ngayon, tumigil na raw ako. Masakit po bang marinig ang mga katotohanan? Tignan niyo po yung mga vlogger niyo. Kung hindi po si Ninyo ang kanilang pinagkunan ng impormasyon tungkol po dun sa pinapasok daw, di umano, na mga bayaring babae sa Malacanang. Ako pa patitigil. Pumasok ka rito, tapos patitigilin mo ko. Grabe no. Hindi po tayo titigil. Hindi naman tayo SMNI eh. Okay. Ito pa po patunay na sila po ay talagang iba na po yung utak ng mga yan. Ito po, meron pong isang nagngangalang Makapili Ultraman. Sabi niya, iyakan na naman ng mga DDS dito. Yan. Ito, kakampi nyo to. Iyakan na naman mga DDS dito. PBBM will change his mind. That is the end game. He will refer to Supreme Court a statement in the name of justice to the victims who did not see a day in court. There is a time to keep your cards close to your chest. Cry all you want, DDS. Siguro ito ay tungkol sa change his mind tungkol sa ICC, di ba? Wala namang iba eh. Okay. Alam mo, Makapili Ultraman, tuwan-tuwa ka pa, pinagmamalaki mo na yung Pangulo ng Pilipinas ay pabago-bago, no? Pabago-bago ng sinasabi. Ipinagmalaki mo pa. Sinasabi mo ngayon na pabago ba ay Paul na yan. Ako nakikipagtalo ako sa inyo. 'Di ba? Tinatyaga ko kayong makipagtalo sa inyo pero wag kayong wag niyo sagarin. Hindi kayo kawalan dito sa channel ko. Paano ba mag-ano rito? Bakit 15 minutes lang? Hindi ko ba siya pwede? Yan. Sumobra ka naman. Nakikipaglokohan na nga ako sa iyo eh. Babanatan mo pa yung yung aming poon. Di ba? Hindi po pwede yan. Pinapatulang ko kayo kasi gusto ko ipakita na walang katotoran yung mga pinagsasabi nyo. Pero yung wala na kayong sasabihin, kanina meron pa siyang sinasabi. Maganda pa eh. Di ba? Ayan. Ban ka na. Okay, tuwan-tuwa ko rito kasi bakit mo naisip na dapat maging proud kayo na magbabago ng isip si Pangulong Marcos tungkol sa ICC? Nawindang ako ron eh, no? Talaga nakaka-proud po yung Pangulo na pabago-bago isip. Anong uri ng mga supporter to mga to, no? Mas willing pa sila na magbago ng isip si Pangulong Marcos tungkol sa posisyon niya sa ICC. No? Kaysa
hindi pabago-bago yung isip ng Pangulo. Nakakantsawan na nga si Pangulong Marcos sa pabago-bago ng posisyon, pabago-bago ng isip. Tapos kayo okay lang para lang mapahamak si Tatay Digong. Ang tingin niyo ba talaga sa mga supporter ni Tatay Digong? Susunod na lang. Pangalawa na ngayon, pangalawa ng rally ngayon. Kung hindi niyo pa naunawaan. Malaki yung rally sa Davao. Okay, sabihin niyo naman, siyempre Davao yun. Ito po, Cebu na to. Makikita po natin. Di po ba? Okay. Sa iba pa po. Marami po rito eh. Bukod po, eto maganda tong sinabi ni Joy Cruz. Actually, Joy to, hindi to Joey. Joy Cruz. Si Joy po to eh. Nakuha pa makipag-date ng Pangulo at hindi man pang nakumusta ang mga sundalong namatay sa engkwentro sa Lanao. Pinagdidiinan ko lang. Pinagdidiinan lang ni Joy. Oy, thank you very much muna sa nagpakape. Nakalimutan na natin. Sino ba to nagpakape? Teka lang ha. Siyempre, nagpakape yan. Si Lerma Kinet. We support you, Kuya Badong. Maraming salamat, Lerma Kinet. Ayan, i-add na natin siya as moderator. Okay, thank you very much, Lerma Kinet. Pinagdidiinan ko lang, sabi ni Joy. 110 billion plus ang tinapya sa budget ng pension ng AFP at iba pang MIU. Kinuhanan niya ng pera military at police para may pang-ayuda. Yan po. Yung 500 billion po na sinasabing pang-ayuda. Ayon po sa expose nito nila Joy Cruz, ay 110 billion tinapyas sa budget ng military pension para ipasok dyan sa AKAP, sa iba pang ayuda. Pinapaalala lang natin. Okay. Punta po tayo sa iba pa. Marami pa po tayong bala bukod po dun sa, alam nyo, baliktad din, no? Magiging usapin yan, sabi ko na eh. Magiging usapin po yung pagdalaw ni Sara Duterte. Pero kasi, kaya siya magiging usapin kasi gagawa nila ng usap na naman. Alam niyo po, totoo po yung mga Duterte. 6 years pong ginagawa ni Pangulong Duterte. Wala po nagsabing pinipeke niya. Kaya po pag may nagsabi na pinipeke lang ni Sara Duterte yung pagdalaw-dalaw, kayo na po bahalang humusga. Kung sila ba ang peke o sino. Ayan, no? Nakiramay sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa Lanao del Norte. Nakakainis. Nakakainis ka. Ito po, maganda rin tong balita na to. Mula po sa Manila Bulletin, Supreme Court disbars lawyer for abandoning legal family, cohabiting with another woman, flaunting illicit affair to the public. No? Hindi po binanggit kung sino po yung lawyer. No? Yun po, inabandon na yung legal na pamilya na nakapangasawa sa ibang babae at hindi ko alam kung babae, no? Tama, babae. With another women. At ipinagmamalaki pa o binubuyangyang yung kanyang illicit affair to public. Tinanggalan po ng pagiging abogado. Alam po ninyo, dapat hindi lang po sa mga Supreme Court at sa mga abogado applicable to. Dapat po sa lahat ng tao sa gobyerno, no? Parang may ganyan tayong nababalitaan na mambabatas. Hindi ko lang alam kung senador ba o congressman. 'Di ba? Parang may kilala tayong ganyan na mambabatas na inabandona ang legal na asawa. Hanggang ngayon nga medyo kinakantina ng mga kapatid.
Pero di umano. Hindi umano. Ito po nakakatuwa po, kung kayo po ay mga fans ng Liberal Party, ng mga dilawan, aba, magdiwang po kayo kasi nakabuo na po sila na slate. Para sa 2025. Ito po, official po to. Para po sa 2025 senatorial election, no? Nakabuo na po ang mga dilawan. 3 nga lang. At tatawagin po natin silang 3 itlog. Ito po ang opisyal na, pero initial lang daw to. Siyempre, may mga nililigawan pa sila. Ito po, ang 3 po nilang nagpahayag. Si Bam Aquino, congratulations. Si Kiko Pangilinan. At siyempre, ang hindi natatalo na si Shell Jokno. Ang walang katalo-talong si Shell Jokno. Straight. No? Ayan. Sabi naman po ng kanilang spokesperson na dating Senador Laila de Lima, marami pa pong susunod. Marami pa pong susunod. Kaya po, abangan na lang daw natin. In fact, meron po silang nililigawan ngayon. Nililigawan pa. May nalalaman pa kay nililigawan. Meron po silang nililigawan. Hulaan ko lang Yan ba'y nagsisimula sa letter L at nagtatapos sa Lenny? Nagpapataas pa ba ng presyo? Ayan, abangan po natin yan. Mismo nga po sa kaalyado nyo, no? Mismo nga po sa survey ng Magdalo nila Senator Trillanes, hindi po kayo pumapasok. Yun talagang real talk po yan. Kaalyado nyo na, hindi pa kayo na pumapasok paano pa kayo mananalo? Yan po ang katawa-tawang sitwasyon ng mga dilawan. Okay, tignan natin baka meron pa. Ayan po, nakita nyo po yung pamilya. Nung dinalaw ni Sara Duterte yung pamilya, ngumiti po, nagngiti yan Tuwan-tuwa rin po sila Hindi po nila maitago yung ngiti. Kups daw tayo. No? Kups daw tayo, sabi. Grabe. Sure na raw, sabi ni Roel. Sure na yan, 3 na yan. Sa Inidoro. Okay. Pero ito po ang nakakamangha. Ito po. Sinabi po. At pinagmalaki talaga nila. First Lady Lisa Araneta Marcos unveils 18 billion Philippine International Exhibition Center to propel country's MICE industry to global prominence. Alam niyo po ba, sa CCP Center daw po, ay magtatayo sila ng estruktura na nagkakahalaga ng 18 billion. Bilyonan talaga yung mga budget dito. Magtatayo na naman sila ng infrastructure na pinaniniwalaan daw na magkakaroon ng 128,000 square meters. At ito po ang largest exhibition venue in Southeast Asia. Alam niyo po ba yung mga exhibition niyan? Mga exhibitionist po yung pupunta riyan. Mag-exhibit po sila. Moreover, it will have the capacity to host up to 150,000 attendees. Exhibition po ng mga mga hindi ko hindi ko talaga alam. Kaya po sa kwenta po nila, kikita po to, no? Pag may 150,000 attendees, 150,000 attendees talaga, ay kikita tayo ng $562 million. Grabe, no? O nga po Alam ko po may World Trade Center na World Trade Center at lagi pong sarado.
Nadadaanan po namin yung World Trade Center, 'di ba? Pagka pupunta tayo ng diyan yung mga shortcut pagpupunta ka ng MOA, 'di ba? Halos wala po nag-exhibition diyan sa ano na yan. Nag-exhibition, nag-exhibit, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo magtatayo ng mas malaki pang exhibition. Hindi naman po tayo mga exhibitionist dito. Ay, hindi po, hindi ko po maintindihan. Meron na po tayong World Trade Center, halos wala naman pong exhibit na nagaganap doon. Wala po tayong, ako hindi ko alam Sa bagay, madali po kasing kwentahin. 18 billion. 18 billion po, no? 18 billion worth para ganyan na naman. Grabe. Alam niyo yung PICC, Philippine International Convention Center. Tinayo po yan para yung mga international convention dyan gaganapin. No? Sa totoo lang po, ang PICC, alam po to ng mga taga-ano, parang exclusive po para sa graduation ng mga taga-PUP. Lahat yata ng PUP dyan gumagraduate Yung, ang ganda-ganda ng plano niya, ang dami na pong pinatayo si Madam Imelda dyan, no? Halos hindi po nagagamit sa Cultural Center. Meron pa rin po tayong Folk Arts Theater. Wala rin naman pong gumagamit. Para po doon magtatanghal, magko-concert yung ating mga Filipino artists. Wala rin pong gumagamit ng Folk Arts Theater. Cultural Center. Grabe. Gagastos na naman po tayo ng 18 billion. Kung meron na nga pong, ang tanong ko po, nag-uumapaw po ba yung mga exhibit dyan sa World Trade Center? Hindi na po ba kasya? Bakit po tayo magtatayo pa kung yung mismong mga naitayo dati halos wala na? Halos hindi naman natin napapakinabangan sa purpose na ginawa sa kanila. Philippine International Center, PICC. Philippine International Convention Center. Para po, pag may mga international seminar dyan, naging graduation right ceremony. Bakit pa po tayo? Ang dami na po natin kung hindi ko talaga makuha. Alam po natin yun no? Alam po natin Pero hay nako, ang buhay nga naman ng Pilipinas, no? Sana makiramay kaya muna kayo unang pamilya naman. Maiba naman tayo, makiramay naman sana. 18 billion. Hindi po natin alam kung saan manggagaling Ang bali-balita parang sa ano pa ba? Yan po ba priority priority project po ba natin yan? Kung sasabihin naman hindi naman magmumula sa budget, saan magmumula? Okay ako ron Hindi nyo ako narinig na tinutulang ko yung di ba? Paglilinis ng Pasig. Yung Esplanade, di ba? Yung Pasig River Esplanade. Okay ako riyan Pag maganda po, hindi ko tututulan Pero yung patatayo ka na naman ng panibago, yan na nga yung purpose ng World Trade Center. Totoo po, yan po yung purpose. Kaya po tayo nagtayo ng World Trade Center. Para po sa mga exhibition na ganyan. Ng trade exhibition at kung ano pang exhibition. Wala rin. Hindi rin naman po natin napapakinabangan na okay lang sana kung laging kapos na yung World Trade Center. Sobra-sobra. Nag-uumapaw na. Kailangan natin ng bagong venue. Yun nga. Yun ngang World Trade Center halos walang makagamit Hay nako. Yung priority talaga natin yung priority ng ating mga nasa gobyerno.
Folk Arts Theater, bukas pa ba yun? Nadadaanan ko po eh. Parang wala naman pong kaganapan doon lagi. Alam ko doon kami nanumpa nung kami ay mabibisto yun. Mabibisto pala yung aking trabaho. Ayan po. Ayan lang po ang ating wala na ba? Teka lang, tignan ko lang. Baka may nakakalimutan tayong magandang talakayin. Eh. Tuwan-tuwa po yung mga sundalo sa pagdalaw ni Inday Sara. No? Tuwan-tuwa sila, yung mga sundalo, yung pamilya. Tuwan-tuwa rin po yung mga kandidato ng Liberal Party. Masaya lahat ha. Tuwan-tuwa rin po si Panelo. Nang sinabi niya, puro drama lang yan. Agna. Gusto natin yan eh. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon. Pwede na po kayong